Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, naku, October 1 na. Napakabilis naman ang usad ng panahon. At ako po inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Yan po isang ngalan syempre ng nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po ng mga regional station ng DWIZ 882 at syempre maging sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po ay netwide, worldwide sa pamagitan po yan ng mga online accounts, YouTube channel at Facebook page ng DWIZ. At tayo po ay napapanood simulcast sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umaga. Magpadala lamang po ng mensahe o komento sa live feed ng Facebook page ng DWIZ 882 at mamaya ibibigyan daan natin na mabasa on air ang inyong mga mensahe. Naku, yung ating binabantayang bagyo, yung bagyong Julian, ay isa na pong ganap na super typhoon. Habang yan ay mabagal na kumikilos patungo po sa direksyon ng Taiwan, palapit po sa Taiwan. At ayon po sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa, makuha nga natin yung Pag-asa, yan po ay huling namataan sa layong 205 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay po niya ng lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour, malapit po sa gitna at pagbugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kahapon napakatindi nung ulan at napakalakas nung hangin na naranasan ng ating mga kababayan sa Batanes, kung saan nga po kahapon ay itinaas ang signal number 4 dahil po sa bagyo. Meron ding mga naiulat na ng mga residente na kinailangang ilikas sa mga evacuation center at may mga lugar din po na nawalan ng supply ng kuryente. Naranasan po yung bagyo sa Region 1, Region 2 at may ilang mga lugar sa Region 3 at maging sa Cordillera Administrative Region. Ayon po dun sa latest forecast ng Pag-asa, nasa signal number 2 pa rin po ang Batanes, ang Babuyan Islands, pati na po yung hilagang bahagi ng Ilocos Norte at yung hilaga-kanlurang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman po yung nalalabing bahagi po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, yung nalalabing bahagi po ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, pati na rin po yung northern portion ng Nueva Ecija. At yung forecast po ng Pag-asa, itong kanilang track, posible raw po na ito ay maglandfall sa southwestern coast ng Taiwan bukas ng umaga o kaya po ay bukas ng hapon. At posible po ito na tuluyang umalis ng Philippine Area of Responsibility sa araw naman po ng Huwebes. So tuloy-tuloy pa rin po yung pagtutok ng Pag-asa dito po sa galaw ng Bagyong Julian. Napakalakas, isa na pong super typhoon. At dahil nga po dyan sa Bagyong Julian, may mga dam na kinailangan pong magpakawala ng tubig. 3 dam po yan, ayon sa Pag-asa Hydrology Division. Nagpakawala po ng tubig ang Ambuklao at Binga Dam sa Benguet at yung Magat Dam na nasa Ifugao at Isabela. At may mga lugar din nga po na kinailangang suspendihin kahapon yung voter registration
dapat kahapon yung last day ng voter registration sa ilang mga sa buong bansa, no? Pero dahil dun sa mga lugar na talaga namang binayo ng husto ng bagyong Julian, kinailangan po yung suspindihin at kaugnay po niyan, ang paliwanag po ng COMELEC, binibigyan nila ng discretion yung mga regional director ng mga apektadong lugar na magpasya kung kailan itutuloy yung supposedly huling araw ng voter registration. Ngayong araw po kasi yung simula ng paghahain ng Certificate of Candidacy hanggang October 8 po yan. So, yan po ay nasa discretion ng mga regional offices ng COMELEC na apektado nga po nitong bagyong Julian kung kailan nila pwedeng masimulan ulit yung voter registration doon sa kanilang lugar. At kaugnay pa rin nga po nitong epekto ng bagyong Julian, nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Dan Villamil, ang weather forecaster po ng Pag-asa. Magandang umaga po, Sir Dan. Good morning po sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ. Huling namataan yung sentro ng mata ni bagyong Julian sa line 205 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Isa itong super typhoon na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 185 km per hour at pagbugso na umaabot sa 230 km per hour. Mabagal itong gumagalaw west-northwestward at inasahan natin na sa mga susunod na araw ay unti-unti na itong lalayo sa ating kalupaan. As of 5 a.m. today, nakataas itong tropical cyclone wind signal number 2 sa area ng Batanes, Soboyon Islands, northern portion ng Ilocos Norte at sa northwestern portion ng Mainland Cagayan. Signal number 1 naman dito sa rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at sa northern portion ng Nueva Ecija. Kaya sa mga lugar na ito, especially areas under wind signal number 2, maganda pa rin tayo dahil posible pa rin natin maranasan yung mga malalakas sa bugso ng hangin na dala ng bagyong Julian. Itong bagyo na ito ay magdudulot rin ng mga significant na pag-ulan for the next 24 hours. Ang malalakas sa pag-ulan pa rin natin inaasahan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Intense torrential rains, posibleng maranasan sa extreme Northern Luzon, kaya maghanda rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inasan pa rin natin itong mga malalakas sa pag-ulan within the next 24 hours. Sa area naman ng Central Luzon, makakaranas tayo ng kaulapan at sasamahan niya ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of the country ay mas maliwalas sa panahon na ating inaasahan. Ngayon pa man, posible pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panandaliang buhos ng ulan na dulot ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At sa kalagayan naman natin karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga seaboards ng Batanes, Soboyon Islands, ilang areas rin ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan na dala ng bagyong Julian. Sir Dan. Yes po. Sir Dan, bakit po ito malakas yung bagyo? Pero napakabagal ho ng galaw. Parang wala nga hong nailagay doon sa inyong movement kung ilang kilometers per hour itong galaw na to. Ano po ang dahilan, Sir Dan? Well, sa ngayon po yung slowly, pag sinabi po sa ating slowly, less than 10 kilometers per hour yan. So sa ngayon po yung paggalaw na. So usual naman po ito sa bagyo, no? Pag nag-undergo siya ng tinatawag nating recurvature period, ito yung pagbabago ng direksyon ng paggalaw niya, bumabagal po talaga yung paggalaw ng bagyo. So sa ngayon po, itong si Julian nag-undergo ng recurvature period. So sa mga sunod na oras, inasahan natin na magbabago na yung paggalaw nito, generally pahilaga na or northward papunta dito sa area ng southwestern Taiwan. Nakikita namin, Sir Dan, parang nag-U-turn yung bagyo eh. Opo, yun nga po yung tinatawag nating recurvature period. Yung tinahak ng direksyon, mukhang nag-U-turn. Ito, may nagtutulak ba dyan sa bagyo? Opo, well, usual naman po ito sa bagyo, no, na halos karamihan ng bagyo in general, may recurvature period. So, epekto po ito ng tinatawag nating impluensya ng high pressure area sa periphery ng bagyo. So, may po yun, may impluensya yun sa paggalaw ng mga bagyo in general. Hanggang kailan po magkakaroon ng epekto itong bagyong Julian dito po sa weather system ng ating bansa? Opo, well, for the next hanggang Thursday or Friday, nasa loob pa ito ng PAR. Pero yung mga malalakas sa pagulan, posible pa rin nating maranasan for the next 24 to 48 hours. So beyond that, ay unti-unti nang mababawasan yung mga pagulan na ito. So improving weather conditions sa ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa towards the end of the week. Okay, maraming salamat, Sir Dan. Maraming salamat po, magandang umaga.
Yan po si Sir Dan Villamil, ang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya meron tayong makakapanayam mula po sa Ilocos Region, yung Regional Disaster Risk Management Officer po doon para kamustahin natin ang kalagayan ng ating mga kababayan na apektado nga po nitong Super Typhoon Julian. Samantala, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita ngayong araw na Martes, October 1, 2024, mga klase sa ilang lugar sa bansa kanselado dahil sa bagyong Julian. DWIZ Balita. Paghahain ng Certificate of Candidacy lalarga na ngayong araw. DWIZ Balita. At pag-amyenda sa espionage law ipinanawagan ng DND Chief. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, dahil sa patuloy na paghagupit ng bagyong Julian, kanselado ngayong araw ang klase sa ilang bahagi ng bansa. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Batanes, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City, Aparib, Alacapan, Igig, Lalo at Tuwaw sa Cagayan. Wala namang pasok mula elementarya hanggang high school sa Apayao, Baguio City, Camalanyugan at Gonzaga sa Cagayan. Manatili po nakasubaybay sa mga programa ng DWIZ at TV Channel 23 para sa updates hinggil sa mga lugar na nagkansela ng pasok bunsod ng bagyo. DWIZ Balita. Sisimula na ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw ang pagtanggap sa mga iyahaing Certificate of Candidacy ng mga politiko na nais na kumandidato para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tatanggapin ng kanilang ahensya ang mga COC basta ito ay maayos na nasagutan, nanotaryuhan at may documentary stamps. Paalala rin ni Chairman Garcia, makikita sa website ng COMELEC ang listahan ng mga lugar kung saan maaaring makapaghain ng COC ang mga nais na kumandidato. Gayunman, binigyang diin ng poll body na hindi na nila pahihintulutang makatakbo muli sa darating na eleksyon ng mga aspirante na panghabang buhay ng na-disqualify ng ombudsman na mahalal sa anumang pwesto sa pamahalaan. DWIZ Balita. Tanggap tayo na report mula sa labas ng himpilan. Senator Amy Marcos, welcome pa ring dumalo sa mga campaign sortie ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon po yan kay Pangulong Marcos. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol No. 13, Gilbert Perdes. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang problema sa kanya ang pagkalas ni Senadora Amy Marcos sa senatorial line-up ng administrasyon. Sa ambush interview sa Tarlac, inihayag ng Pangulo na ang pagtakbo bilang independenteng kandidato ng kanyang kapatid ay magbibigay sa kanya ng kalayaan para gumawa ng sarili niyang schedule sa pangangampanya sa paraang kanyang nanaisin. Sa kabila nito, tiniyak pa rin ni PBBM na nasa likod pa rin ni Senadora Amy Marcos ang alyansa para sa Bagong Pilipinas at welcome pa rin daw itong dumalo sa kanilang mga campaign sorties. Una nang nagpasya sa Senadora Amy na tumakbo bilang independent candidate upang tularan daw ang kanilang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tumindig ng malaya at matatag at walang ibang dapat na alyansa kundi sa sambayan ng Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga mambabatas na amyendahan ang espionage law para mas mapanagutan niya ang mga mapapatunayang sangkot sa pananiktik. Limitado lamang ang nasabing batas kung saan ginagamit lamang ito sa panahon ng giyera. Kaugnay nito, iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang aligasyon ng pagiging espiya ni dismiss Mayor Alice Guo. Matatandaan na sa isang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara, ipinalabas ng isang documentary na inakusahan na self-proclaimed Chinese spy na si She Zijiang na nakakulong sa Thailand na anya ay isa ring espiya si Guo, kung saan inamin rin ito na taong 2016 pa siya
na-recruit bilang espiya sa Pilipinas. Iginit pa ng DND chief na espiya man o hindi, sangkot pa rin anya sa mga illegal na aktibidad ang pinatalsik na alkalde. DWIZ Balita. Tanggap po tayo muli ng report mula sa labas ng impilan. Panibagong pagdinig ng Senado ukol sa illegal pogo operations itinakda sa October 8. Ang detalye ng balita hatid ni Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Magsasagawa ng panibagong pagdinig ang Senado may kaugnayan sa mga illegal na pogo. Alinsunod dito sa abiso ng mga senador mula sa tanggapan ni Senator Risa Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Itinakda ang panibagong pagdinig sa Martes sa susunod na linggo, October 8. Sa naturang pagdinig, inaasahan ang patuloy na pagtatanong ng mga senador ukol sa operasyon ng mga illegal na pogo hubs na niraid ng mga otoridad dyan sa Banban, Tarlac at Porac, Pampanga. Itinakda rin ang inaasahan din ang pagpapatuloy na executive session, yung closed door session kung saan muling paharapin si dismissed Banban Mayor Alice Guo. Sa naturang executive session, inaasang may mga ilalantad na pangalan si Guo na matapos niya igihit na hindi siya ang utak ng illegal na pogo at biktima lamang daw siya. Inaasahang matatanong na rin sa naturang executive session kay Alice Guo ang documentary report ng Al Jazeera kung saan sinabi ng isang self-confessed spy na espiya ng China, si Guo, bagamat itinanggi na ito ng dating alkalde sa pagdinig ng Kamara. Sa impormasyon mula sa committee, mayroon na muling request sa korte sa Pasig City RTC para paharapin sa Senado si Alice Guo na ngayon nakakulong sa Pasig City Jail dahil sa kasong qualified human trafficking. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Babalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:23 ng umaga. Huwag panguhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:30 ng umaga at kamustahin natin yung ating mga kababayan na apektado nitong paghagupit ng Bagyong Julian. Kaugnay po niya nasa linya ng ating komunikasyon si Sir Freddy Evangelista ng Office of the Civil Defense ng Ilocos Region. Magandang umaga po, Director. Magandang umaga, Ma'am Cecil. Ma'am, correct ko lang, hindi po ako Director. Okay. Alright. Okay po, Sir Freddy. Sir, kamusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan ngayon sa Ilocos Region? Sa ngayon po, Ma'am Cecil, dito po sa Ilocos Region is ongoing pa rin po ang pagkakandak ng mga rapid damage assessments na iniwan nitong tropical cyclone Julian natin, no? And so far dun sa ating talaan o report ay may mga affected families pa rin tayo na nakatala doon sa mga report natin as of kahapon po na report natin, Ma'am Cecil. Meron po bang mga nasa evacuation center po? So far, Ma'am, meron tayong reported na nasa evacuation center, the total of 13,105 families. Naku, marami. Particularly po sa Ilocos Norte and Ilocos Sur, Ma'am Cecil. Ilocos Norte at Ilocos Sur. Opo, Sir, kamusta naman po ang sitwasyon nitong mga ating kababayan na kinailangan hong ilikas? Sa ngayon, Ma'am Cecil, ay patuloy din ang pagbibigay ng tulong ng ating mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sangay ng gobyerno doon sa ating mga kababayan na naapektuhan itong Typhoon Cyclone Julian. Pero well provided ho ba, sir, itong mga nasa evacuation center, family food packs, yung mga kinakailangan ho nila roon sa loob po ng evacuation center?
Yes po, Ma'am Cecil, sa katunayan nga po, mabilis po yung aksyon ng ating response cluster dito sa Region 1 and yung ating DSWD. And today po, magdadala po ng ating Office of Civil Defense ng karagdagang non-food items, particularly for Ilocos Norte and Ilocos Sur. Aha, okay po. Sir, may mga reported ho ba na mga kalsada na binaha, hindi madaanan dahil ho sa epekto nitong bagyo? Dun sa report, ma'am, as of the road status natin ay mayroon po na italang 22 road sections po na flood na not passable, lalong-lalo na nga po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union as of kahapon po yung report, ma'am. Not passable areas po. May mga landslide ho ba, sir? Yes, ma'am, may mga dito po sa report may mga napiling landslide po, pero ongoing po kahapon, ma'am, yung clearing, particularly nga po sa parte ng La Union, at we are waiting for the update po kung ito po ay passable na, ma'am. Meron po bang mga casualties, sir? Sana wala naman ho. So far, ma'am, napaka-resilient ng ating mga kababayan, lalo-lalo po sa Region 1. As of now, ma'am, wala pa po tayo reported na casualties. Ayun. Maigi naman ho, sir. Ano? Yun pong, may natanggap na ho ba kayo report, sir? Kung may mga nawalan ho, may mga lugar na nawalan ng supply ng kuryente? As of now, ma'am, kahapon wala po tayong natanggap, pero may report po ang Ilocos Norte na nagkaroon lang ng precautionary measures. Sinutdown nila yung kuryente para maiwasan, ma'am, na magkaroon po ng electrocution sa ating mga babayan. Ayun. Pero naibalik na ho ba sa as we speak now? We are waiting for update, ma'am, sa ating Ilocos Norte, INEC and PDRRM kung naibalik na po nila, kasi considering nga po na malalakas po ang bugso ng ulan kahapon at may dalang malakas na hangin. Sir, we understand, no? Talagang patuloy pa rin yung gathering nyo ng mga information tungkol po sa aftermath nitong bagyo. Actually, hindi pa po aftermath, ano? Kasi I think signal number 2 pa po yung ibang lugar dyan sa inyo at signal number 1 yung ilang mga lugar dyan sa Ilocos Region. Pero importante po na matiyak, no, pagkakailanganin ng tulong, mabilis na maihahatid yung kaukulang tulong coming from the national government. Kamusta ho yung mga kalsada papalabas ng, o papunta ng Ilocos Norte, considering na may mga landslide ho, sir? Yes, ma'am. So far, ma'am, sa report ng ating DPWH, particularly sa national roads natin ay passable naman. Kaya nakakabigay po tayo ng service, particularly papasok ng Ilocos Norte, ma'am, at palabas ng Region 1. Sir, just give us lang po, a description din po. Yun po bang pagbaha, sir, gaano kataas, gaano kalalim inabot? Base kahapon, ma'am, dun sa report ng ating Ilocos Norte and Ilocos Sur, medyo sabihin nating mataas din po siya kasi may mga sasakyan pong nabala ko, particularly nga po sa bayan ng Bacara at some part ng Lawag, ma'am. Nako. We hope and pray, sir, no, na as you gather more information kaugnay po nitong epekto ng bagyo, wag naman pong maging massive yung pinsalang idinulot ho nito dyan ho sa Ilocos Region. Yes po, Ma'am Cecil, at patuloy po ang ating koordinasyon sa ating mga local DRRMOs, hingi po sa kanilang sitwasyon sa mga oras na ito. Lastly, sir, ito madalas to itinatanong ni Senator Francis Tolentino pagka may mga ganitong kalamidad ho, na ipapadala ho ng on time yung palang abiso dun sa ating mga kababayan. Ano bang tawag dun, yung warning? Yung text alert warning. Yes, ma'am. Sa totoo lang po, hindi pa nga po, malayo pa po itong Tropical Cyclone Julian, ay constant na po yung pagbibigay natin ng information drive, warning sa ating mga kababayan, at lalong-lalo na nga po pag may mga gale warning, at patuloy po yung ating pagbabala sa ating mga kababayan na bawal pong pumalaot sa mga panahon na mayroong ganitong kalamidad, considering na malalakas ang alon ang ating baybayin. Okay, marami pong salamat, Sir Freddy. Yes, Ma'am Cecil. Good morning po. Yan po si Sir Freddy Evangelista ng Office of the Civil Defense ng Ilocos Region. Tayo ay patuloy na makikipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para matiyak yung sitwasyon ng ating mga kababayan po doon. Samantala, kamustahin naman natin yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon po sa Region 2 o yung Cagayan Valley Region. Ayun po talaga yung direktang po ng bagyo. Area po ng Batanes, yan po ay sakop nila
na hanggang ngayon po ay nasa ilalim pa po ng signal number 2 yung Balintang Island at yung lalawigan po ng Batanes. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon si Ms. Mia Carbonell, ang Information Officer ng OCD Region 2. Maganda umaga po, Ms. Mia. Good morning, ma'am. At maraming magandang umaga din po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Ma'am, kamusta ho ang sitwasyon dyan ngayon sa Region 2? Yes, ma'am. Currently, ma'am, we are experiencing cloudy skies. And as of 5 a.m., still ang province of Batanes and Babuyan Island is still under signal number 2. While ang ating mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya is still under tropical cyclone wind signal number 1. And as of reporting time, ma'am, gawa nga po ng nakakaranas pa rin ng malalakas na hangin ang province of Batanes. As of now, ma'am, yung data po natin sa affected population, inaantay pa rin natin yung datos. But sa ngayon, we have a total of 25 families na affected dito sa province of Batanes, having 83 individuals. Wait lang, Ma'am Mia. 25 families or 25,000 families po? 25 families pa lang po yung data po namin dito sa consolidated, ma'am, and validated. All right. Having 83 individuals, kung tatanungin niyo po kami, ang connectivity po kasi ngayon sa province of Batanes is dependent po sa Starlink. Gawa nga po ng wala pong kuryente doon, ma'am, and yung generator set lang po ang gamit nila for their power. And as so wala pong communication signal po. Yes, go ahead, ma'am, with communications. Opo. Pagdating naman po sa telecommunication po, ma'am, as of last night, down pa rin po yung system ng Smart and intermittent po yung connection ng Globe. Kaya ang province of Batanes is dependent po sa Starlink connectivity. And ang data ng affected population nila, still consolidating pa rin po sila ng kanilang official report. And waiting po ang Cagayan Valley for their report from the province. Ang kuryente ho, kamusta ho sa Batanes? Yes, ma'am. They are using genset as of now. And intentionally, hindi po muna kanilang electrical cooperative for their safety. Kasi nga po, nakakaranas pa rin sila ng strong wind sa province of Batanes. So, province-wide po ito, na walang kuryente sa Batanes? Yes, ma'am. Opo. Ma'am, yung mga nabanggit niyo, ma'am, na affected families, yan po ba yung mga nasa evacuation center? Yes, ma'am. As of communication po last night during the emergency meeting organized by the Cagayan Valley Regional DRM Council, they have a total of 9 evacuations open. So, still, terminate muna for the meantime yung kanilang operation, yung clearing operation. Gawa nga po sa oras na rin po, na nagdidilim na rin po, kaya terminate na rin po nila yung operation. And we're communicating with the province of Batanes right now regarding their response action and activities na umpisahan po nila as of today. Oho, talaga ho, napakalakas ng ulan at hangin ho doon sa Batanes eh. So, very important na malaman natin yung kanilang sitwasyon doon, ma'am, at yung kanilang pangangailangan na rin, kasi hirap po marating ang Batanes eh, dahil isla ho yan, malayo sa mainland. So, that's another difficulty. But nevertheless po, nakapanayan po namin yung Batanes nung Biyernes, sila naman po merong in place na mga
family food packs. Around 7,000 daw yun na family food packs. Sa provincial level, karagdagan pa po yung nandoon sa mga municipal level na mga family food packs. So sana naman ho ay kumbaga sasapat yung kanilang supply ho roon, ano, Ms. Mia. Meron ho kayo reported na mga lugar na, Ms. Mia, na matindihong binaha, hindi po madaanan ngayon ng mga sakyan? As of now, ma'am, no, all roads, no, and bridges are passable, maliban lang po doon sa ating Maliko, Pangasinan Road. No, and ongoing na rin po ang clearing operations ng doon sa area na yun. But for the mainland, no, dito po sa Cagayan, going to Cagayan, no, open po lahat ng ating roads and bridges. May mga reported landslide na ho ba, Ms. Mia? So far, ma'am, no, meron pong isang incident ng landslide sa Maylalo, but nevertheless, no, wala pong affected na families dun sa area na yun, ma'am. Reported casualties, ma'am? Missing person? As of now, no, as of reporting time, ma'am, no, we're still waiting for the resolution coming from the local DRMOs regarding po dito sa ating mga casualties. And hindi pa natin ma-consider na typhoon-related itong mga information na to, though it was already posted na po sa ibang social media. We still need to confirm it, no, through a resolution coming from our local DRMOs and council. Super typhoon ho itong dumaan sa inyong lugar, Ms. Mia. And then, Ms. Mia, ito madalas po itong natatanong ni Senator Francis Sol Tolentino. He is very much concerned doon sa pagpapadala ng mga text alert sa ating mga kababayan pagka ganyan po may kalamidad. Yun po ba ay wala po ba tayong naging problema doon, Ms. Mia, considering na meron tayong problema sa signal, lalo na sa Batanes? Yes, ma'am. Opo. Considering po dun sa ma'am, sa paggamit po natin ng social media accounts natin, no, all advisories and warnings are disseminated up to our local DRM councils and offices. So this is our way, no, of disseminating our advisories, no, with the use of our official page, which is Civil Defense Cagayan Valley. And maliban pa ba doon, ma'am, we have a text blast din po na binibigay sa ating mga local DRMO. And then one more thing pala, ma'am, kasi yung Magat Dam ho pala ay nagpakawala ho ng tubig. Ito pong Magat Dam, traversing Ifugao at Isabela. Ang Isabela ho ay sakop ho ng Region 2, tama ho ba? Yes, ma'am. Tama po kayo dyan. Regarding po dun sa ating Magat Dam release, no, this is a precautionary method or action po ng ating Magat, hindi po dun sa anticipating ng rainfall from Typhoon Julian. So nag-open po sila ng 1 gate at 1 meter high. And bahagdang magkakaroon lang po ng pagbabago, no, sa level po ng tubig sa ating major tributaries, but isa po yun sa minomonitor ng ating ahensya pagdating po sa possible effects nito sa community. But so far, ma'am, no, wala naman pong itong hindi magandang epekto na naidulot sa ating communities, lalo na po dun sa low-lying areas. Ayun. Wala pa pong napapaulat na pagbaha dahil po sa epekto nitong pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam? Yes, ma'am. Okay po. Maraming salamat, Ms. Mia. And we very well understand na patuloy pa kayong kumakalap ng mga impormasyon kaugnay po sa epekto nitong bagyo. Kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo, Ms. Mia, lalo na para malaman po natin ang sitwasyon ng lalawigan po ng Batanes. And Ms. Mia, ito po palang tanggapan ng OCD Region 2. Ay saan po ito particularly located po? This is located, ma'am, sa regional
office, regional complex po nasa Tugigaraw City po ito. Cagayan ho, Tugigaraw. Yes po, Cagayan po. So up until now, ang Tugigaraw City ay nakakaranas ho ba ng malakas na pag-ulan? So far, ma'am, no, as of now, hindi na po nakakaranas, pero we are still experiencing cloudy skies, no? And hoping po na magkaroon po kami ng fair weather for us to conduct our response activities na rin po towards nangyayari po sa province of Batanes. Okay po. Maraming salamat po, Ms. Mia. Thank you, ma'am. Yan po si Ms. Mia Carbonell, ang Information Officer po ng OCD Region 2. Kaugnay doon sa epekto ng Super Typhoon. Super Typhoon na po itong bagyong Julian na nag-U-turn habang napakabagal po na kumikilos papalapit ng Taiwan, papalayo ng mainland ng Pilipinas, at inaasahan nga po na baka raw sa araw pa ng Huwebes tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility yang bagyong Julian. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:48 na umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Alamin na natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong Martes ng umaga. Naroon ngayon sa Central Market sa Recto, Maynila si Angel Rassi. At malaman natin may epekto na kaya sa presyo ng mga bilihin, yung nararanasang pag-ulan. Yung epekto po ng bagyo sa Northern Luzon. Kasi pagkaganyan ho na may kalamidad doon sa area na yan ng Northern Luzon, baka hirap na makarating dito sa Metro Manila yung supply ng mga gulay, at kaugnay po ng posibleng epekto sa presyo ng mga bilihin ng bagyo. Malaman natin kung meron na bang impact yan mula kay Angel Rassi. Angel, good morning! Good morning po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako ay andito ngayon sa Central Market. Ang bigas dito mula Dagupan ay 53 pesos per kilo ang pinakamura. Ito ang Angelica. Habang 65 pesos kilo naman ang pinakamahal, ito ay ang Kukuyu. Ang isda naman dito mula Navotas Fishport ay bahagyang tumaas. Mabibili sa 140 pesos per kilo ang pinakamurang isda. Ito ay ang tilapia. Samantalang 440 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito ay ang pampano. Ang karne naman na hinahango mula pang Malabon ay with stable prices. Kaya mabibili ang pata at ribs sa halagang 320 pesos per kilo. Laman gaya ng kasim, pige at pork chop ay 300 pesos per kilo. 350 pesos per kilo at ang liempo na 390 pesos per kilo, habang ang manok naman ay nasa 220 pesos. Sa usapin ng gulay galing Divisoria, ang listahan ng presyo dito ay ang mga sumusunod. Siling sigang na 300, kagaya ng siling labuyo. Pechay Bagyo na 80 pesos per kilo, patatas na 120, luya na 200, carrots na 160, sibuyas na 140, bawang na 180, kamatis na 80, at panghuli ay ang sayote na 60 pesos per kilo. Rassi, Angel. Yes po? May epekto na kaya doon sa presyo ng mga gulay, particular na yung galing sa Northern Luzon, yung epekto ng bagyo? Yes Nagmahal po, na Ms. kaya? Cecil. Ayon po sa na-interview ko, tumaas po ang mga gulay dahil po sa naging epekto nito sa mga ani. Onti lang po mga ang naani. At saka pagkaganyan, hindi makabiyahe basta-basta rin, Angel yung
hindi basta-basta maibibiyahe yung mga gulay, kaya kumukonti yung supply, nagmamahal. Yun ang epekto, ano, Angel? Yes po, Miss Cecil. O sige, pero sino yung ating maswerteng toll token, Sentol token winner ngayong umaga? Ang ating maswerteng winner po ay si Kuya Charlie. Ito po siya. Ayan, Kuya Charlie, magandang umaga po. Yes. Ayan, Kuya Charlie, opo, live po kayo sa programang Usapang Tol with Senator Francis Tol Tolentino. Oho. Ano ang inyong tinitinda, Sir Charlie? Isda po. Ayun, isda. May itinda ho ba kayong ano ba to? Bangus na galing ng Pangasinan? Meron po, dagupan po, bangus dagupan. Ayun. Kamusta naman ho ang presyo? Ang presyo po ng bangus dagupan po is almost 220. Aho. Ano ba yan? Nagtaas ho ba yun o stable? Hindi, yun po na po yung ang pinakamahal na bangus dito po sa palengke ng Central Market. Talagang kahit saan, dagupan. Aho. Bangus dagupan. 220 po talaga. Dito po sa Central Market, 20 pesos po. Ang 220 talaga po ang bentahan. Aho. Kasi yung Pangasinan ho ay epektado rin ng bagyong Julian. Super Typhoon Julian. Kaya po, nagkaroon na ho kaya ng epekto yung bagyo dyan Hindi sa po, presyo malalaman ng po namin yan within week po. Kasi ang problema po sa biyahe. Pagka dinala na po ng Malabon yan, ng Nabotas, doon na po nagbabago ang presyo. Minsan nakukuha po namin doon, minsan 200 plus. Siyempre, pagdating po dito niyan, ang bentana po niyan is almost 250 na po, ganun. So wait and see tayo, Kuyang Charlie, kung in the coming days, kung may epekto na sa presyo. Sa ngayon po talaga, ang bentahan pa lang po is 220. Pero gagaya na po na may bumagyo po tayo, ang dating po niyan, siguro po mga within Friday, dyan po magkakaalaman kung magkano po. Pero kamusta na ho ang inyong benta ngayong umaga, Sir Charlie? Okay naman po. Ayos. Oo. Mukhang maganda-ganda na ang inyong benta ngayong umaga, Sir Charlie, Okay naman po. Tama lang po. Kasi may mga suki naman po na dumarating, ganun. Yun ang importante, Sir Charlie. Basta isusuot sa umaga po. Kasi kailangan po dito, agahan lang ng pagbubukas ng paninda. Yun. Para mas maraming benta. Para mas marami kang makuhang customer. Ayun. Talagang tiyagaan lang, Sir Charlie, Apo. Basta wag mo nang uhubarin yung suot mong sombrero ni Sentol. Pati yung kanyang apron. Yan. Opo. Sir Charlie, baka meron ka gustong batiin? Pinabati ko yung mga kapatid ko sa Olonga po. Kumusta na kayo dyan? At sa Bulacan, kumusta ka na? Sabi ko, okay na po. Taga Central Luzon pala itong si Kuyang Charlie. Maraming salamat, Sir Charlie. Maraming salamat din po, ma'am. At Angel, maraming salamat din sa iyong report. Thank you po, Ms. Cecil. Ayan, nagre-report po ng live mula sa Central Market dyan sa Maynila, Angel Rassi. Samantala, bigyan daan po natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Read, live, pass it on. If you want to be loved, love and be lovable. Always. Thank God, thank God, thank God. Have a blessed new month. God bless you. At sumayin niyo po isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol hanggang sa araw po ng bukas. Sa ngalan po siyempre ng nag-iisang tol ng bawat Pilipino. Ako inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Drew Nasino. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.